Balita pa rin kaugnay sa bagyong Krising. Naka-blue alert na ang NDRMC bilang paghanda sa posible epekto ng bagyo sa ilang lugar sa Mindanao. Live mula sa tanggapan ng Pag-asa sa Quezon City, saksi si Haji Rieta. Haji. Yes, Igan, sa ngayon nga ay nasa 15 lugar na ang nasa ilalim ng public storm warning signal number 1 dahil sa bagyong Krising. At sa pinakuling buletin ng Pag-asa or as of 11 p.m. ay nakataas ang public storm warning signal number 1 sa Davao del Norte, Davao del Sur, kasama ng Samal Island, Davao Oriental, Compostela Valley, southern part of Surigao del Sur, Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, at ang Sarangani. At may lakas ito na 445 kilometers per hour malapit nga sa Sarangani. At tinatahak nito ang lugar na west-northwest na may kilos ng 90 na kilometers per hour. At 470 kilometer east ang layo nito sa General Santos City. Taglay nito ang lakas na hangin na abot nga sa 45 kilometers per hour. Kumikilos ito sa direksyong hilaga o hilagang kanluran sa bilis nga ng 45 kilometers per hour. May posibilidad na mawala siya, mag-dissipate siya. Ngunit ngayon, nandun siya sa area na medyo may, kumbaga, mainit yung tubig, no? Tubig dagat. Kaya mas, ang tendency niya, kung mamaintain niya ito yung kanyang intensity, kumbaga yung lakas. Sa ngayon nga ay nasa blue alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ibig sabihin nito ay nakaalerto na ang mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na posibleng direktang tamaan ng bagyong Krising. Sa ngayon ay ramdam na sa Davao City ang pagulang dala ng bagyong Krising, gaya ng makikita sa retratong ito ni News Cooper Kenny Nodalo. Sa Surigao City naman ay buhos na ang ulang dala ng bagyo. Malakas na rin ang hampas ng mga alon kaya kinansela na ang mga biyaheng pandagat doon. Pabugso-bugso na rin ang ulang nararanasan sa Compostela Valley na di pa rin nalubusang nakakabangon sa hagupit ng bagyong Pablo nito lang Disyembre. Kaya mga otoridad ay naghahanda na sa posibilidad ng paglilikas ng mga residente. Tomorrow, yung Combal may mga lugar like New Bataan, Mungkayo, yung mga hard hit din ng Pablo, ito yung mga malalapit na lugar doon sa Oriental. So, alerted na po sila and then may possible po na preemptive evac by tonight or tomorrow morning. Naka-alerto na rin ang mga otoridad sa Davao Oriental kahit mahina pa ang ulan at kahit wala pang preemptive evacuation, handa raw dito ang mga residente anumang oras. So, ano man lang yung mga tao, parang cooperative din na ano din sila na in case magdating, prepared naman sila kahit paano. Igan, patuloy nga ang babala ng Pag-asa sa mga residente ng malapit sa mga landslide at mga flash flood prone area na maging alerto anumang oras. At live mula dito sa Pag-asa, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi.